Hi, ako si Ate Glo. 7.5 years nang nagtatrabaho dito sa Taiwan. At ito ang aking a day in my life in Taiwan. Ito nga pala yung aming tulugan dito sa Taiwan. Bed spacer lang pala kami dito. As you can see, wala akong kabedmate dito at solo ko ang isang bed na ito. Palagi nga palang panggabi ang schedule ng trabaho ko dito sa Taiwan. Kaya naman, tulog kami sa araw at gising sa gabi. At yan ang routine ng aking buhay bilang factory worker dito sa Taiwan. Pagkagising ko nga pala ay nagpapasalamat ako at nagdarasal sa Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob at sa kalakasang ibinibigay niya sa akin sa araw-araw. Rest day ko nga pala kagabi kaya bumawi ako ng tulog magdamag dahil pagod ako kahapon sa company tour namin. 6:30 na ng umaga at kailangan ko nang magmadali. Pagkagising, ayan, magmumuni-muni ng kaunti, mag-iinat at mag-stretch ng katawan. Ayan, ganyan ang aking routine. Naalala ko tuloy ang palaging sinasabi sa akin ng tatay at ng inay na huwag daw magpapaabot ng sikat ng araw sa higaan. Kaya yan, dali-dali kong binuksan ang aming bintana at sumilip ako sa labas. Wow, ang ganda ng sikat ng araw. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Ay, napakanta tuloy ang Ate Glo nyo. Paano ba naman ang ganda ng sikat ng araw at ang aliwala sa labas? Parang ang sarap magkape kasabay ang jowa. Charot. After ko nga palang maghilamos at mag-toothbrush, ay kailangan ko nang bumaba para tumingin ng mga pagkain at bumili ng aking almusal. So ayan, samahan nyo ako, bababa tayo para tumingin ng pagkain. Mag-iipit muna ako ng konti, kukunin ko yung ID ko kasi kailangan dala ang ID at mag-swipe palabas ng gate. Tingin muna ng konti sa salamin, baka may muta pa bago lumabas. Baka kasi may makasalubong tayong papa, tapos makita niya may morning star pa. Ay, nakakahiya, diba? Sa second floor nga pala yung room ko. Kaya eto, baba tayo, papuntang first floor. Ayan, dito yung hagdanan, pababa. Tapos meron kami dyang bendo machine. At ayan, wawa yung kulay yellow. Tapos punta tayo sa may lobby. Ayan, eto ang lobby namin. Ayan, lobby. Tapos yun ang office. And then, kailangan muna nating mag-swipe ng ating ID bago lumabas. Ayan, required kasi yon. At palabas tayo ng gate para bumili ng pagkain. Meron nga pala kaming binibilihan na Pinoy foods dito. Malapit lang dito sa dorm. May nagtitinda. At Pinay din ang nagtitinda rito. So ayan, lakad lang tayo. Ang ganda ng labas habang naglalakad ako. Parang naiisip ko tuloy kung sa Pilipinas makikita ko yung mga nanay nagwawali sa may harapan, tapos pag nakita hindi matutuloy yung pagwawalis nila, magmamaritisan muna. Ganun talaga sa Pilipinas, no? Nakakamiss. So ayan na nga pala, pagtawid namin ng kalsada, makikita mo yung tindahan na sinasabi ko na nagtitinda ng mga Pinoy foods. Ayan, sari-sari ang ulam nila dyan. May torta, may kaldereta, may ensaladang talbos, tas yan may pinaputok na tilapia, may turon din. Ito nga pala yung itsura ng dorm namin sa labas. So ayan, tawid na ulit tayo at pabalik na ulit tayo ng ating dorm. Habang naglalakad ako, naiisip ko tuloy, ay, ang sarap talaga. Namimiss ko na yung Pilipinas. So, ayun, hanggang third floor nga pala yung dormitory namin. At parang, ano lang siya, simple lang yung dorm namin. Kung tingnan mo sa labas. So, kung kanina, nag-swipe out tayo ng ating ID palabas, ngayon naman, kailangan natin mag-swipe in ulit, papasok. Kasi required nga yun. So yan, nakabalik na uli ako ng aking room at nakabili na rin ako ng food for breakfast. At ngayon naman, ihanda ko na yung aking munting mesa para sa aking pagkakainan. Ito nga pala yung mesa kong ginagamit at pilay na rin to. Pinagtsatsagaan ko na lang kasi hindi pa ako nakakabili ng
gagamitin na bago. At habang hinahanda ko nga ang aking pagkain, ay napaisip tuloy ako. Iniisip ko yung aking tatlong mga anak na nasa Pilipinas na naiwan ko. Iniisip ko kung kumusta na kaya sila, kung nag-aalmusal na din ba sila ngayong umaga. Kaso alam ko mga tulog pa yun ng mga ganitong oras. Maaga kasi akong gumigising para mag-almusal. Mga 6:30 gising na ako niyan para mag-breakfast. At yan, nagtimpla na rin ako ng aking kape. Kasi alam niyo naman, coffee is life. So, ganun talaga tayo. Nakasanayan na natin ang magkape. Pero bihira lang ako magkape. Once in a day lang ang pagkakape ko. Kasi binawas-pawasan ko na yun. Medyo nakakasama rin sa katawan ang malimit magkape. So, tara guys, samahan niyo ako mag-breakfast ngayon. Inom muna ako ng tubig. Nakasanayan ko na kasi ito. Uminom muna bago kumain. At eto nga pala yung aking food. Merong turon. Akong binili. Tapos, meron din tayong coffee. At meron tayong sinigang na ulam na nabili. Tapos, 1 cup of rice. At bago tayo mag-start kumain, ay huwag nating kalimutang magpasalamat sa Lord sa mga blessings na ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Magpasalamat din tayo dahil nakakain natin ng masusustansya at paborito nating mga pagkain. So tara guys, samahan niyo ako mag-almusal. At alam niyo ba na habang kumakain ako dyan, naiisip ko tuloy na sana kasabay kong kumakain yung aking pamilya, kasalo ko sila sa isang mesa. Di ba nakakamiss yung ganun, yung palagi kang may kasabay kumain? Kasi dito palagi na lang akong mag-isang kumain. Yung mga ka-roommate ko, hindi ko naman nakakasabay kasi malimit silang wala dito. Naalala ko tuloy noon, hindi pumapayag si tatay na hindi kami magkakasabay kumain sa pagkainan. Kasi kaya gusto nilang sabay-sabay para mapagkasya sa aming 7 magkakapatid yung ulam na inihanda nila para sa amin. Masyado kasing malaki yung pamilya namin. At hangarin nga ako sa kanila dahil sa kabila ng marami kaming magkakapatid ay naitaguyod nila kami ng maayos at nakakakain naman kami ng sapat sa araw-araw. Kaya naman nung nagkaroon ako ng sarili kong pamilya ay hindi ko nakalimutan iparanas din sa aking mga anak yung pinaranas sa akin ng mga magulang ko. Yung ganito, yung sabay-sabay kaming kakain, magbe-breakfast, magdi-dinner. Sa lunch nga lang hindi kami nakakasabay dahil kalimitan yung mga bata may pasok sa eskwela. After ko nga palang kumain, ayan, isa-isa ko nang niligpit yung aking mga pinaggamitan, aking mga kalat sa mesa. Pagkatapos nga, kailangan punasan muna din yung mesa kasi basa yan, nabasa ng tubig. Tapos, ligpitin ko na yung aking mga basura. Ayan, may basurahan kami dyan sa loob ng room. Dyan namin nilalagay yung aming mga basura. Tapos sa baba yung tapunan. Itupin na natin ulit yung mesa natin na pilay na ang paa. Ayan, baka naman may mag-sponsor ng mesa. And then, iligpit ko na yung aking maliit na upuan. At umpisa na tayong magtambo ng ating sahig. Ayan. Magtatambo-tambo tayo ng kaunti pagkatapos natin kumain. Kasi wala namang masyadong kalat dyan kasi 4 lang naman kami dito at wala naman syempreng nagkakalat. Malinis yung room. Araw-araw din siyang winawalisan at pinupunasan. So yan, walis-walis tayo. At yan na rin yung pinaka-exercise ko, ang pagwawalis. Siyempre, kailangan nating mapawis-pawisan din naman ng konti. Kaya ang ginagawa ko, pagkatapos kong kumain, ayan, maglinis-linis muna ng room. Pero pakitang tao lang yan, guys. Minsan lang yan. Minsan lang sipagin, hayaan nyo na. Ayan, pagbigyan nyo na, sinisipag ang Ate Glow nyo. At eto rin lang naman ang pwede kong pagkaabalahan kapag ganitong rest day. Dahil kalimitan naman, nasa factory kami palagi. At medyo pagod pagkakauwi, kaya yan, kapag ganitong rest day, samantalahin ang paglilinis. At yan, tapos na nga tayong magwalis-walis ng konti. O diba ang bilis? At ngayon naman ay maglalampaso tayo ng konti ng sahig natin. Ayan, binasa ko na yung ating basahan at pupunasan natin ng sahig natin. Ayan, para mawala naman yung mga ali-alikabo na
nandyan sa sahig. O di ba ang ganda ng exercise natin? Ayan. At dyan nga pala din ako nakabuo ng aking mga steps sa aking pagsasayaw. Joke lang po. Ayan, o, di ba? Na-exercise tayo dyan. Bigay todo ang ating lakas sa pagpupunas. Ayan nga pala guys, ay hindi ko malimit gawin. Ngayon lang kasi may video. Ayan. Oh, no! Tingnan nyo, oh. Para tayo nagsasayaw ng cha-cha dyan. O, ayan. Yan na rin yung pinaka-exercise ko. At kahit papaano, naigalaw-galaw naman natin yung ating katawan. At medyo pinagpawis-pawisan naman tayo ng konti dyan. Oh, hala, sige, lampaso pa more, kuskus pa more. Ayan, bigay todo ang ating energy sa pagpupunas ng sahig. Ayan, medyo kumintab-kintab naman ang konti kahit papaano. Ayan, natapos na nga tayo guys sa ating paglalampaso. Stretch naman konti. Ayan. Masarap din naman yung naiunat-unat natin ng ating katawan. Ayan. Kasi pagka ganitong rest day, balagi na lang tayong nakahiga sa bed, kaya nasakit na ang mga kasukasuan, mga likod. Tapos yan, hinanda ko na yung aking labahin at naglalaba tayo. Kaso pagtingin ko, kukunti pa lang pala yung labahin ko. At naisip ko, sayang yung sabon. Kaya ang ginawa ko, nag-isip-isip muna ako kung maglalaba ba o hindi. At yun na nga, binalik ko na yung sabon kasi tinatamad ako. Kukunti yung labahin ko, next time na lang. At pagkatapos ko nga pala guys na magwalis-walis at maglampaso ng kaunti ay nagpahinga muna ako dyan. Ayan, nakaupo ako dyan sa aking bed habang nagsi-cellphone. Naisip ko na rin na i-chat yung aking mga anak, kumustahin sila at tatawagan ko na rin nang sa ganun ay makausap ko sila. Kaso pag ganitong mga oras, ang hirap talaga nilang kontakin. Kasi mga 7 pasado pa lang ng umaga at kalimitan yung mga ganitong oras, mga tulog pa yung mga bata. So wala akong makontak, kaya nakakaboard pag ganito, mga oras, ang hirap nilang kontakin sa umaga. Kahit may internet na nga ngayon at high-tech na rin at marami ng way of communication, hindi ko pa rin maiwasan talaga ang ma-homesick. Kasi lalo na kapag ganitong hindi mo nga sila makontak. So paano mga friendship, hanggang dito na lang muna ang aking vlog-vlogan at sana nagustuhan nyo ang aking A Day in My Life in Taiwan. At paki-comment kung susundan ko pa ba ang video na to. At hanggang sa muli. God bless and see you on my next vlog. Bye!